Sa likod ng tagumpay, kasikatan at gintong medalya, may isang laban si Oscar De La Hoya na mas tahimik ngunit mas mabigat, ang kanyang laban sa sarili. Kilala bilang the Golden Boy ng boxing, si De La Hoya ay tinitingala sa buong mundo bilang isa sa pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Ngunit sa kabila ng mga tropeyo at tagumpay sa ring, hindi alam ng marami na siya ay dumaan sa matinding mental health issues na halos nagbunsod sa kanya upang wakasan ang sariling buhay. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit ang pinakamalakas sa labas ay maaring nagdurusa sa loob. Sa pagbabahagi niya ng kanyang karanasan, nabuksan ang mas malawak na usapan tungkol sa depresyon, anxiety at ang kahalagahan ng pagtanggap at suporta sa kalusugang pangkaisipan. Si Oscar De La Hoya ay isang tanyag na Amerikanong boksingero na may dugong Mexican na isinilang noong 4 ng Febrero 1973 sa East Los Angeles, California. Kilala siya sa buong mundo bilang the Golden Boy ng boxing, isang palayaw na sumasalamin sa kanyang tagumpay, galing at kontribusyon sa larangan ng palakasan. Hindi lamang siya isang mahusay na atleta, kundi isa rin siyang matagumpay na negosyante at promoter ng boxing matapos siyang magretiro. Nagsimula si Oscar De La Hoya sa pagboboxing sa murang edad na 6 na taong gulang. Galing siya sa pamilyang mahilig sa boxing. Ang kanyang ama at lolo ay parehong naging boksingero sa Mexico. Dahil dito, bata pa lamang siya ay na-expose na siya sa sport at naturuan na siya ng mga basic na galaw sa ring. Lumaki si Oscar sa East Los Angeles, isang lugar na hindi ligtas sa kahirapan at karahasan. Ginamit niya ang boxing bilang paraan para makaiwas mas sa mga impluensya at upang makamit ang mas magandang buhay. Sa tulong ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina na si Cecilia, pursigido si Oscar na tuparin ang pangarap niya sa boxing. Noong siya ay teenager pa lang, lumaban na siya sa mga amateur boxing competitions. Ang kanyang pinakamalaking inspirasyon ay ang pangako niya sa kanyang ina na magiging Olympic gold medalist siya balang araw. Tinupad niya ang pangakong ito nung manalo siya ng gintong medalya sa 1992 Summer Olympics sa Barcelona sa edad na 19. Mula roon, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat sa mundo ng profesional na boxing. Nagsimula ang kanyang pag-akyat sa kasikatan noong 1992 nang manalo siya ng gintong medalya sa Olympics sa Barcelona, Spain. Ang tagumpay na ito ay naging daan upang siya ay pumasok sa profesional na mundo ng boxing. Sa loob ng kanyang karera, nanalo si De La Hoya ng 11 world titles sa 6 na magkakaibang weight divisions na nagpapatunay ng kanyang versatility at kahusayan sa ring. Nakaharap niya ang ilan sa mga pinakamagagaling na boksingero sa buong mundo, kabilang na sina Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao. Bagamat natalo siya sa ilang laban, nanatili ang respeto ng marami sa kanya bilang isa sa pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Noong 2009, opisyal na nagretiro si De La Hoya mula sa boxing matapos ang 16 na taon na industriya. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang koneksyon sa mundo ng sports. Itinatag niya ang Golden Boy Promotions noong 2002, isang kumpanya na tumutulong sa mga batang boksingero na maabot ang kanilang pangarap. Sa ilalim ng kampanyang ito, lumago ang karera ng ilang sikat na mga atleta tulad ni Canelo Alvarez at Ryan Garcia. Sa likod ng tagumpay sa profesional na buhay, si De La Hoya ay may makulay ring personal na kwento. Siya ay may 6 na anak at naging asawa ng Puerto Rican singer na si Millie Correger. Si Oscar De La Hoya ay nagbahagi ng kanyang mga personal na laban sa kalusugan ng isip. Kabilang ang mga panahon ng matinding depresyon at pagkabalisa. Noong 2021, inamin niyang dumaan siya sa matinding pagsubok sa mental na kalusugan. At sa isang panayam, sinabi niyang muntik na niyang kitlin ang kanyang buhay dahil sa mga pinagdadaanan niya. Ayon pa sa kanya, ang mga karanasang ito ay nagsimula sa mga personal na issue, pagkatalo sa ilang laban at ang pressure ng pagiging isang pampublikong personalidad. Si Oscar De La Hoya ay nawala sa kanyang tamang pag-iisip o tinamaan ng matinding mental health struggles dahil sa pinagsama-samang emosyonal, personal at profesional na mga problema sa kanyang buhay. Narito ang ilang dahilan kung bakit siya nawala ng balanse sa kanyang pag-iisip. Una ay ang trauma mula sa kanyang kabataan. Si De La Hoya ay nagbahagi na siya ay naging biktima ng sexual abuse noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Ito ay matagal niyang itinago at ayon sa kanya, malaki ang epekto nito sa kanyang mental health habang siya ay lumalaki. Pangalawa ay ang pressure at stress bilang isang public figure. Bilang isang kilalang atleta at celebrity, dumana siya ng matinding pressure mula sa media, fans at sariling expectations.
Ayon sa kanya, kahit nananalo siya sa ring, parang may kulang pa rin sa kanyang sarili. Parang hindi sapat ang tagumpay para mapunan ang mga butas ng nararamdaman niya sa loob. Pangatlo ay ang pagkalulong niya sa bisyo. Naging bukas si Oscar sa kanyang mga naging problema sa alak at droga na ginamit niya bilang escape o takas mula sa emotional pain. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lamang siyang nalugmok at nawalan ng direksyon. Pang-apat ay ang depression at anxiety. Dahil sa mga nabanggit, dumaan siya sa mga yugto ng matinding depression at anxiety na halos naging dahilan para wakasan niya ang kanyang sariling buhay. Ayon sa kanya, dumating siya sa punto na hindi na niya alam kung sino siya at kung bakit siya nabubuhay. Panglima ay ang kakulangan ng emotional support. Kahit surrounded siya ng maraming mga tao, inamin niya sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay mag-isa siya at dahil sa stigma ng pagiging lalaki at matapang, hindi siya agad humingi ng tulong. Sa kasalukuyan, si Oscar De La Hoya ay aktibong kasangkot sa mundo ng boxing bilang isang promoter at negosyante. Bilang isang CEO ng Golden Boy Promotions, patuloy na pinapalakas ni De La Hoya ang kanyang kumpanya upang maging leader sa industriya ng boxing. Kamakailan, ipinahayag niya ang plano na magtayo ng isang 2,500 hanggang 3,000 seats venue sa Las Vegas na tinatawag na Apex upang magsilbing opisyal na headquarters at venue para sa mga intimate na laban ng Golden Boy. Isa sa mga pangunahing layunin ni De La Hoya ay ang pagpapalakas ng pangalan ng Vergil Ortiz Jr., isang rising star sa welterweight division. Plano niyang itaguyod ang isang malaking laban sa pagitan ni Ortiz at Errol Spence Jr. sa 2025 na posibleng gaganapin sa Cowboy Stadium sa Arlington, Texas. Bilang bahagi ng kanyang advokasya sa mental health at suporta sa kabataang boksingero, ang Oscar De La Hoya Foundation ay nagbigay ng higit sa $25,000 na halaga ng kagamitan sa 5 youth boxing program sa Southern California noong 2023. Bilang dating Golden Boy ng Las Vegas, nais ni De La Hoya na ibalik ang sigla ng boxing sa lungsod. Plano niyang magdaos ng mga regular na laban sa Las Vegas at gawing sentro ng Golden Boy ang lungsod para sa mga malalaking laban. Bagamat maraming haka-haka tungkol sa pagbabalik sa ring, malinaw na tinanggihan ni De La Hoya ang ideya ng isang exhibition match. Ayon sa kanya, masaya siya sa kanyang papel bilang promoter at hindi na interesado pang bumalik sa aktibong laban.